Posibleng humabol pa ng trade itong San Miguel Beermen bago magumpisa yung laban nila sa quarterfinals sa Rain or Shine Elasto Painters. Sa ngayon kasi itong San Miguel Beermen ang haharapin ng Rain or Shine. Twice to beat itong koponan ni Coach Yeng Giao. Kaya naman para ito yung ma-offset, sabi nga nila mapigilan, ang gagawin ng San Miguel ay magkakaroon sila ng malaking trade. Mukhang kukuha daw ang San Miguel ng panibagong point guard, baka sakasakali na itong si Cedric Barefield o si Mikey Williams susubukan kunin ng San Miguel na bago nilang guard. Kung hindi naman pumayag itong Blackwater o itong Converge, baka ang i-acquire ng SMB itong si Paulo Hernandez o di kaya naman itong si Fran Yu mula sa Titan Ultra o kaya Terra Firma. Yan lang daw yung hinahanap nitong SMB na makukuhang player. Dahil sa ngayon, yung kanilang frontcourt mukhang okay naman. Dahil syempre, nandiyan si Benny Boatwright. Yan ang maglalaro majority nung game. So mukhang kinakailangan lang talaga ng SMB na magkaroon ng isa pang steady point guard na magagamit. Kasi madalas slow start itong San Miguel. At yan ang dahilan kung ba't madalas sila yung naghahabol. Kaya nga ngayon, mukhang kinakailangan daw talaga ng SMB na magkaroon ng isang strong start sa bawat game para naman maipakita na sila talaga seryoso na manalo. Lalo na itong laban nila sa Rain or Shine, hindi po pwedeng maging slow starter ang San Miguel dito dahil isang talo lang out na sila. So kinakailangan talagang maipanalo nila ang nasabing game kontra dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Kaya nga hindi ako magugulat kung si Chris Ross ang mag-start agad para dito sa San Miguel Beer. Pero bukod dito, yung pagkuha nila kay Fran Yu o sa iba pang point guard, yan ang kinakailangan talagang gawin ngayon nitong San Miguel Beermen para maipakita na sila talaga ay magiging handa na para dito sa matinding mga bakbakan kontra sa koponan ni Coach Yeng Giao. Ang NLEX Road Warriors ngayon ang pinag-uusapan ng karamihan dahil nga dito sa naging resulta ng laban ng Ginebra at TNT. Sa tingin ng iba at kung pagbabasihan natin yung sinabi ni Bolbol, parang nagpatalo raw itong TNT sa Ginebra para makaharap itong NLEX Road Warriors. So ang tanong dito, ano naman kaya ang gagawin itong NLEX? Hindi kaya parang nainsulto sila doon sa ganyang sitwasyon dahil mas pinili sila na harapin ng TNT dahil siguro ang impression kaya sila pinili dahil mas madali silang kalaban kaysa sa Meralco. So yan ngayon yung magiging tanong dito kung talaga bang yan ang masasabi at yan ba talaga ang mangyayari. Kung ikaw naman ang NLEX, dapat maging motivation ito, regardless kung nagpatalo man ang TNT o hindi. Kapag nakalaban mo, kapag ikaw ay number 1 seed at number 8 at sa tingin ng mga tao, dehado ka pa rin kahit number 1 seed ka at meron kang twice to beat, abay dapat gawin mo yung motivation para manalo ka at ipakita na kaya mo pa rin na manalo, Tignan natin kung magagawa yan ng NLEX. Ang kinakailangan lamang sa NLEX talaga, magkaroon sila ng sustained na offensive mula dito kay Shawnee Winston, Robert Bolick at kay Cady Lane. Alam natin ang magiging problema nila ay pigilan si Bolbol. Pero parang given na yan. Nakita natin yung ginawa ng Ginebra kagabi, Hinayaan nilang umiscore si Bolbol. Pero yung mga teammates niya na local ay pinigilan. So, dalawang players lang ako double figures dito sa TNT, si Bolbol at si Calvin Oftana. So, baka ganyan na naman ang planuhin din ng NLEX. Hayaan na si Bolbol umiscore para yung mga teammates niya ay hindi na maka-score at yan ang magiging problema. Sa bandang huli, mapapagod din ito si Bolbol at ang mananalo ito na lamang NLEX Road Warriors. Isang panalo lang kailangan ng NLEX para sila makapasok sa semis.